Mega love shoutout sa ating mga solid supporters ng Team Mides, ang ating International Italy, USA and Canada, Philippines, Bacunod and Panay Island, Team Mides Worldwide, Saudi, Hong Kong, Singapore, at syempre sa ating mga Team Jomcar dyan, Edsy, Cedros, Rara, Erica, Rochelle, and Team Kapobre. And syempre calling the attention of Teachers Group dyan. Alam ko marami kayong diehard supporters ni Mides dahil ang ating bida ay napaka-inspirational na subject that must be proud of. Ang latest update natin sa ating bunso ay nag-process pa pala siya sa kanyang passport for Hong Kong, and before she leave, nagbigay siya ng budget para sa kanyang mama at budget para sa kanyang alagang baboy. At syempre, pinakain muna niya ang kanyang ate para sa kaarawan. Napakasimpleng salo-salo. Pero napakasaya na nila sa kunting salo-salo o kunting pagkain lamang. Sa maliit na pamilyang ito, ay dapat pa ba nating kutyain? Ipagdamot pa ba nila ito? At pagsabihan, paawa at pa-victim effect raw, itong si Midet. Bakit hindi na lang nila tatantanan ang bata na ang nagsalita nito ay much older pa and degree holder? Kuno, kung tama ang iyong pag-iisip, dapat mo bang sabihin yan sa social media na kung tutuusin mo ay para ka ng ina ng batang ito na dapat mong gabayan instead na kutyain mo? Be a responsible citizen. Meron talagang tao na pag umangat na ay nakakalimutan na niya ang tamang pag-uugali. Ang tawag doon ay sakim. I'm sure kilala nyo yun. At may nakapanood doon. Until now, hindi pa rin nila tinigilan si Bunso. Hindi pa rin ba sila kontento sa mga blessings na kanilang na-receive? At bakit kailangan pa nilang mang-apak ng isang tao? At sabi nila, maganda lang daw ang boses ko. Well, thank you. Bakit yung mga pintasira nasa kabilang kalye? Ano kaya mga itsura nila? Iba pala ang kulto nila, ano? Nakakatakot! Alam nyo guys, pag ganyan, hindi na natin dapat patulan. Kasi ang totoo, sila yung pangit. Mas maganda na yung mapagkumbaba ka. At para naman kayong matuwa sa akin, ishare ko ang videong ito. Para naman may matutunan kayo. At ito isang napaka-importante para sa inyong kalusugan. Kaya panoorin nyo na. Ito yung sambong. Ito yung itsura. Yan, sambong sa Bisaya, Gabon o Hanlipon. Ito yung tinatawag sa Tagalog, sambong. Yan, ganito lang karami. Oh. So, tansyahin nyo lang guys, ganito karami. So, hindi ko na tinimbang to. Malalaman naman natin sa tansya lang yan. Tapos, malunggay, itong dahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na dahon. Tapos, ito yung itsura ng turmeric. Yan. Yan ha. Luy ang dilaw sa Tagalog, kung sa English ay turmeric. Tapos, kalamansi. So, ito lang yung mga ingredients natin, no? Pero bago ang lahat, guys, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng anak ko dati nung may sakit pa siya para makita nyo talaga kung gaano ka-epektibo ang mga halaman na gamot sa kaloob ng Diyos sa atin. So, ito yung anak ko. Tingnan natin. So, yan yung itsura ng anak ko dati nung may sakit pa siya na cancer. So, ang ginamot ko talaga dyan, malunggay, sambong, turmeric, at saka kalamansi. So, tingnan nyo, no? Dito, muntik na siyang bumigay. So, yan, pinapakita ko sa inyo, guys, para
So, kukunin lang natin, alisin natin yung mga tangkay. Yan, kukunin natin. Simplihan talaga natin guys para masundan ninyo. Blender ang gamitin natin para yung ikaw walang juicer, nagtatanong kasi sila, sir, pwede bang blender o pwedeng blender? So, tingnan natin ngayon. So, gagawa tayo talaga para talaga lubusang intindihan at masundan kung paano talaga ang paggawa. No? Wala akong ibang ginamot sa anak ko, ito lang. No? So, hopefully, pag nakita nyo ang video, i-share po ninyo para marami pa tayong matulungan na may karamdaman na cancer. So, dahon lang yan talagang kinukuha ko. Ayan, kinukuha ko yung dahon. No, yung mga malalaking kangkay, hindi ko sinasama kasi sa gabal, sa blender natin yan. Yung dahon lang talaga. Yan. No. Ganitohin lang natin, wag na nating hiwain kasi malambot naman. So, yan. Tapos, ang turmeric naman, ganito yung gawin natin sa turmeric. Hindi na natin babalatan. Brush lang natin para lilinis siya. Tapos, hiwain natin yung manipis. Hiwain natin. Maraming nagtatanong, hindi nila alam yung turmeric. Ang turmeric, isa sa Tagalog ay loy ang dilaw, yan po ang itsura. So, simplihan natin pagkagawa para masundan talaga at ipapakita din natin kung gaano karami ang inumin. At saka, pag uminom kayo nito, 3 bisis sa isang araw. No? Habang wala pang laman yung tiyan, iinom na tayo. Pagkaraan ng mga 30 minutes o 1 oras, pwede na tayong kumain. So, hayaan muna natin yung herbal na iikot-ikot sa katawan natin, no? Para ma-flush out talaga yung mga cancer cells natin, no? So, ayan, durog na. Hiwain lang natin dito yung kalamansi kasi pipigain lang natin yan. Ito. Unahin natin yung malunggay. Yan. Tapos, lagyan natin ng sambong. Sobra yung yung ingredients nyo, sumubra. Pwede yan, pag napiga mo ang Diyos nito, isa lang ulit, idurog, tapos pigain sa tila na malinis. Pag nasa rip, hindi siya masisira. Tapos pigain natin yung kalamansi, ganyan lang o. Yan. Sila lahat. Pag idurog na ito, kukuha tayo ng tila na malinis. Tapos, bigain natin para lalabas yung pinaghalo-halo ng katas ng malunggay, sambong, turmeric, at saka limon. Nung dati, hindi ko nilagyan ng tubig, pero pwede lagyan ng tubig para hindi may laman sa pag-blender. So, yan. So, talaga, no? Kukuha tayo ng malinis na tila. Tapos, ganito yung gawin natin. Turog na yung mga ingredients natin, kukunin natin yan. Isa pa lang panggamot sa sakit na cancer. No, hindi lamang cancer guys, kung mataas yung sugar mo, kayang-kaya nito. No, sa lahat ng karamdaman, pwede itong inumin. Kaya natin paggawa para masundan. Pag nasa tila, bigain natin. Malunggay, katas ng turmeric, katas ng sambong, katas ng kalamansi. Siyempre, tapos na, nakuha na natin yung lahat ng katas. So, itong gawin natin. Lagay sa loob ng rep para hindi mapanis. So, mabisang halaman na gamot sa sakit na kanser. Sambong, malunggay, turmeric, at saka kalamansi. So, sa mga nagtatanong kung gaano karami yung inumin, so ito yung takalan ko. Medicine cup ng mga bata. So, yung anak ko, pinapainom ko ng ganito karami 3 times a day. 50 ml yan. Yan ang sukat ng 50 ml. Ganito karami yung
ko sa anak ko 3 times a day habang wala pang kain. Pinapainom ko na, wala pang laman ang tiyan, no? Pinapainom ko na nito. Tapos, pagkaraan ng 30 minutes or 1 oras bago ko pa siya pakainin, no? So, hayaan ko muna yung herbal na mag-circulate sa loob ng katawan niya bago ko siya papakainin. Tapos yung mga pagkain niya ay siyempre nag-iingat tayo, hindi tayo pwedeng magpakain sa mga pagkain na bawal. So, sundan nyo talaga guys kasi yun ang ginagawa ko. So, ito, subukan natin, inumin natin. Huwag kayong mag-alala kasi hindi po talaga mabait. Okay na okay ang lasa, no? Pero sa mga baguhan siguro, baka medyo may lasa silang maano, pero okay. So ito na yung sinasabi ko sa inyo na anak kong gumaling sa sakit na kanser. Din yung anak ko. So, haluin mo na natin para siguradong mahalog talaga. Natawa yung anak ko guys, no? Sige na. So guys, sana nakatulong to and pwede to sa lahat kahit walang cancer. Kasi herbal naman yan, malunggay, sambong, and turmeric is good also for the body, and calamansi. So it's okay kahit wala kang cancer. Mas maganda nga yan eh. Unahan nyo na yung cancer. Hanggang dito na lang at huwag kalimutan ang aking munting channel, Echipta TV. God bless you all.